Bahala kayo. Mga may na kung ano mga moy, no? The average age of Filipino farmers is 57 years old. In 10 years, there will be no farmers left. Ikaw na lang. Teka, baka mabago. Bumagsak na. Kasulatan sa mga anak ng mga magsaka gustong sumunod sa mga yapak nila. Tinutuloy ng Pilipinas bilang isang bansang sagana sa agrikultura. Laganang pa rin ang gutom sa bansa. Natatakot ang Department of Agrarian Reform sa posibleng food shortage kung magpatuloy no way to earn a living. Meron kapag walang-wala na sa bahay. Province is expected to lose at least half its cost. Sabasahin ko. The problem is obvious. The problem is serious. No more people to farm the land. No more crops to harvest. No more food on the table. Hunger, hunger, hunger. The problems facing the Philippine agriculture are deep and wide. Any attempt to solve them seems futile at worst and temporary at best. The situation is dire but not helpless. Urgency is of the utmost importance. Actions must be made and it must be done right now. The Philippine Activity Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ako before personal use sa farm namin. Since hindi naman kami natural born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Agricultural Technology originated from the Philippines, so proud in my life. Ang agricultural technology ay tumutulong para mas maging efficient ang digital growth structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang pagkain nila, mas mababang activity, at malaking kabawasan sa mababang amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the addition of protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Agri Nanotechnology is at the forefront of industry and change, and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Good morning. Yes. Yes. Saturday, talaga napaka-init kaya nagbibiroan kami dito. Oo. Tagus-tagus yung mga pawis namin eh. Mamapay pa yan. Pinapapayan yung mga dapat pa siya. Sa dalawa nating partners, Hindi, mainit talaga. Kasi iwas sila. Ibig sabihin lang, summer na talaga. Summer lang. Kaya kahit tumatagaktak ang pawis sa iyong katawan, tuloy tayo sa ating Farmer's Talk. Yun. Sa araw na ito, Sabado. Sabado ngayon. Oo, Sabado ngayon. Meron tayong kontrayo. Yun. Yun ang iniintay nila eh. Mamaya, pagkatapos ang ating main discussion, Ano to? Kontrayo na ano? mamaya po may kontrayo tayo kaya pwede kayo sumali doon. Take sides and then after that, ay meron tayong pangkalahatan naman conclusion. Yeah. Kung meron po kayong mga questions, pwede po kayong mag-comment or magtanong sa aming comment box. At bago lahat, narito po muna ang ating panyaya sa inyo. Ayan, free seminar po ng Team Atobi, May 25. Dito po yan gaganapin sa main office, alas 8 po ng umaga. Ang topic po natin is pag-aalaga ng patabaing kambing kahit sa likod bakuran nyo lang.
Ayan, huwag niyo pong kalimutang magpalista po dahil libre po ito. Yun. Pinakamahalaga. Yun ang malaga eh. Very Libre, pero bring your own baon. Makikisalo kami. Kung pwede niyo po kami kasama sa baon nyo, mas masaya po yun. So, ayan o, tayo mag-aantabay lang sa inyong pagpapalista. Marami na po actually nagpalista, so magpa-reserve na kayo ng seat. Okay, so, eto na ang ating topic. Huwag na tayong pakatagal. Masaya po ang aming topic ngayon dahil sa nagbibigay kami ng good news sa inyo. Ayan, 1:5 hog budget feeds nagbigay ng malaking pag-asa kay Sherwin para magpatuloy sa kanyang patabaing baboy. Sundan kung paano nangyari. Yun. Sundan, bukas po. Hindi. Ngayon din po yan. Yan. Ayun yan. Oo, kasi So, pag sundan, di ba? Eh, ang tanong, sino ba yung Sherwin na yan? Ayan. Kilala natin mamaya, ma'am. Makikilala nyo sa kabuuan ng ating talakayan. Ay nako, good morning po, Sir Sherwin. Sherwin. Ano ang apelido niya? Eskaran. Eskaran ba? Eskaran. Lahat po ng posted namin na mga images dito, approved po ninyo siya. Yes. Ayan, may May permission. permission tayo. So, isang magandang karanasan para kay Sherwin Eskaran. Eskaran. Ayan, ang ating po itatampok today and thank you for sharing the inspiration to others. Ayan po. So, simulan natin. Meron po kami naging panayam sa kanya. Tutunghayan natin yung tanong-sagot na ginawa po natin muna kay Sherwin. Ayan. Sabi, paano po kayo napunta sa pag-aalaga ng baboy? Yes, ang sabi naman ni Sir Sherwin, 2 years before, nasa Manila ako, nakabase bilang isang kontraktor ng iba't ibang restaurant. Nung naging madalang ang kontrata, I decided na magbakasyon sa Pampanga. I met the mayor there is also contractor and offered me a job. Okay naman salary, bagong ambience kasi nga probinsya. Sa likod ng bahayan ko, may kulungan ng baboy pero walang baboy. Sabi ko, instead na mag-alaga ng mamahaling aso, why not baboy bilhin ko? Yeah, kasi ano to si Sir dog lover siya. Ganun ba? Yes. Time business-minded din po siya. Di lang natin na tanong kung ano ang mga alaga niya ngayon. Ayun Aso, nga eh. ano? Marami. Marami. Oo. Ito po, susunod. Sabi pa niya, Sabi pa niya, nag-enjoy ako sa pag-aalaga. Nag-start ako ng sa fattener, 7 pieces ang up and up. Lugi. Kawawa naman. Oo. Kasi may nagkasakit, nahuli ang paglaki ng baboy. So I did research through internet. Then I saw a TOVI and WHBF. Ang sabi ko, why not mag-alaga ako ng inahin kasi ang hirap ng fattener. Dapat nakatuto ka. And ang mahal ng feeds, totoo naman, lalo na ngayon. Yes. Konti kita at madaling salita. So I did use first the TOVI on gilts and sows. Pansin ko maganda ang production kahit ibang inahin ko ay chop suey kung tawagin. Pero gusto ko pa din mag-fattener, so I have this friend na walang trabaho. Sabi ko, magpapaalaga ako sa'yo. He said yes. Yun. yun. So, in short, ay nag-ano siya, no? Nag-fattener, tapos lugi. Okay? Nagkasakit. Ano pa sumunod? Pero tama ang ginawa niya na nag-research. Yun. Tapos tumayo ng bagong technology para, siyempre, para sa pagtutuloy ng negosyo. Hindi naman dahil mahina kita, nalugi, titigil ka. Oo, so hindi siya tumigil. Pero nagbago siya. Sabi Yun. niya, mag-alaga kaya ako ng inahin. Yan. Kahit chop suey, no? So, ginamit niya ang Atobi. Ito pa po ang kanyang kwento. Ayan, sabi niya, nung dumating mga piglet sa akin, they are in good condition. Pero simula na magpakain na ako ng pre-starter, halos lahat nagtae. I give them antibiotics. Yung iba naging okay, yung iba hindi. At naglabasan ang mga buto sa likod ng iba. As you can see on my first video, naglalabasan mga buto sa likod. So, nag-iisip ako, why not gumamit ako ulit ng Atobi and NBM and WHBF? So, ibig ko palang sabihin, nung nag-inahin siya, hindi muna siya gumamit ng Atobi. Ay, hindi mo na. Oo. Then, dali-dali ko kinampak si Ma'am Ana na akala ko si Ma'am Luz. First day, feeding them WHBF, kinain agad nila at naubos at sinimot pa nila. So, I got back to work. Nagpalipas ako ng 7 days. Ang formula is 1 kilo of WHBF, 1 kilo BMEG, at 1 teaspoon NBM,
half teaspoon atobi. Napansin ko ang lalaki ng tiyan nila. Di na sila nagtatae at parang masarap ang tulog. Yun, oo. Hindi sila nagtatae. Hindi sila. Dapat may feeling. Ganun talaga. Dapat lagyan mo ng ano. Oh, feelings, Sabi diba? na po sa nag-aagahan. Yun. Sabi niya, parang masarap ang tulog. Oo. Nagnanarrate lang. Eto pa ho, ang tanong Ayan. namin sa kanya. Ayan, may background na po ba kayo dati sa pagbababoyan? Ang sagot ni Sir Sherwin, 0 experience. Oh. Wala talaga siya. Wala. Pero ganito kasi yan eh, nung tumawag siya sa akin, so nabanggit niya sa akin nga yung first na pag-aalaga niya. Tapos nakita niya kasi yung mga videos natin, tapos sa Facebook, o why not na hindi niya gamitin? Kasi lahat ng nakikita niya is more positive yung result. Total, kita mo contractor siya, pero wala experience. Oo, tapos yung ano yan, hanggang sa pag-uwi ko, nagte-text kami na ng Sir Sherwin, sabi, ganito, tapos yun, oo, magkaganto kami. Ganun kami, testmate kami yan eh. Tapos, yung time na nagkaroon tayo ng pa-area na pabulakan, so yun, ano na siya, tubag siya to or something. Oh. Yun. So, nagpalipas muna siya, hindi niya kaagad-agad na ginamit. Oh. So, after nun, makikita nyo mamaya, yung initial o yung start ng paggamit na niya ng 1:5, makikita natin kung ano yung klase ng kanyang baboy. Okay. So, yun. Balik tayo, may isa pang tanong sa kanya. Ayan, what was your weapon then when you started? Lakas ng loob? Sagot ni Sir Sherwin, yes, exactly. And also, I did feel relaxed after work. Nakikita ko baboy, masisigla. That's why I continue. Mahilig ako sa aso, but walang profit sa aso. Mahal pa. Ayun. Oh, yan, may feelings pa. Sabi niya, Hindi, may profit naman sa aso. sabi niya, Hindi nga, pa. may profit naman sa aso, hindi nga lang financial. Yung emotional, yung stress mo nakakawala. Oh, Nararamdaman ko yung nararamdaman niya, kaya nadadala. Nandadala ko. Okay, ito pa ho. Ayan. Ito na. Mabuti, wala nagrereklamo po sa amoy. Sabi ni Sir, good things, this atowe reduces the ammonia kaya di masyadong maamoy or malangaw. Paano po ang waste management nyo? May malaking irrigation sa likod ng baboyan ko, mga saubat sa mga fattener sa likod lang ng palayan namin. Okay. So, inabang yung palay oo. niya. So, continuous doon. So, talagang walang tapon. Siguro yung sinasabi niyang irigasyon, yun lang ang tawag niya, pero yun ay parang kanal. Ano ang sin ng pamilya niyo sa pagbababuyan niyo? Sabi ni Sir Sherwin, they're all supportive. Yun naman ang mahalaga doon. All supporting. Support. Suporta ng pamilya. Kasi pag may kumukontra dyan, parang hirap mo i-push. Saka, nagsimula siya zero knowledge. Oo. Tapos sumubok ng traditional method, gumamit ng ordinary commercial feeds, medyo nasaktan, ngayon nag-improve siya. Bangon. Bumangon, nasaktan. Oo. Kung ano mang Nasaktan. Bumangon. humugot tayo na. Hugot. Ayan. Only thing problem ko with WHBFs, ingay-ingay nila bago pakainin. Parang sarap na sarap sila. Unlike these commercial feeds, di pa nila nauubos. Well, WHBF talagang pati semento, hinangat-ngat Wow naman, oo. Parang naubos na yata siguro. Busog na busog siguro ang baboy niya na pag ginat-gat niya. Mabigat yan. Mabigat yan. Himot na himot. Wala na ba? Wala na lang ba? kasi siya dun sa WHBF. Dumikit siguro sa semento yung lasa noon, kaya parang... Pero hindi naman sa pagano, lahat ng mga nagiging user natin sa WHBF, isang kanilang sinasabi. Ano sabi? Napakaganong kumain. Napakaganong kumain ng mga baboy. So sa ating to, hindi pwede sa ating to. Kasi malalo tayong pag-libre ng kumain. Kasi yung mga gantong Pang fit ng katawan, hindi pwede sila. Okay. Kaya yung mga nakakausap ko rin ng mga user natin, lagi nilang sinasabi na kapag katapos kumain ng 1:5 yung mga baboy nila, tulog palagi. Oo, kasi satisfied. Satisfied. Yan ay ibig sabihin, satisfaction ang nakikita natin. Okay. Hindi po gumagamit ng mga WHBF natin. Pag naamoy niyo po siya, may pagkaamoy siyang kokot o latin. Oo. May gana talaga. Yun yung aroma na nakakaroon ng Ilagay appetite. natin na aroma yan. Okay, narito na po ang ating main. Paano nga bang ginawa ni Sherwin
alamin natin. Ayan. Ayan, ito na Yan po. ang maganda. Tignan natin. Ayan yung first video niya, yung initial. Ayan, ayan. Ayan, makikita nyo. So, Narinig ba tayo dito? Oo. Nakao ng mic. ano nga Okay, po. game. Ayan. Okay, Deo. Ayan, okay na. Meron naman ano. Ayan. Yan yung initial niya. Alam ko yan ay nag-start siya ng March 23, 2019. Yan yung unang ano niya. Yan yung initial. Ito, makikita mo talagang makikita mo yung buto sa likod. Nakalubog yung Ayan, oo. Ayan, nakapokus po sa inyo ngayon yung video na binigay natin. Ito yung pinaka-picture niya. Yan, oo. Taken March 23 nga. At this time, may ilang nagtatae, kaya siya nag-ship ng organic. Yeah. Payat yung Oo, baboy. payat, mahaba. Oo. So, ito na po ang susunod. Ayan, yan yung second video. Grabe. Oo, yan, siya, tulog. oo, after 2 weeks. 2 weeks April lang? 6, oo, April 6. So, kala ko 1 month. Oh, wala pa, mamaya titignan 2 natin weeks may lang pala 2 yan. weeks pa lang yan. So ang laki ng difference, no? Kitang-kita agad. Kitang-kita mo kaagad, tinan mo nakahiga. Relax. Oh, relax. Nagsalaman talaga. Oo, yan. Diyan, oh. Oh, Higa-higa diba? na lang sila eh. Hindi na rin yung makaya yung katawan eh. Kaya tulog na lang ako. So, Sabi tinan mo, ang sarap ng tulog nila. Walang langaw. Walang langaw. Minis, Yes. Oo. Nabanat sila eh. Nabanat Oh, sila. di ba? Pinkish. Yun. Ayan, So, diba? Ayan po yung picture na after a week lang. A week and a half. After 2 weeks lang yan. Oo. After 2 Taken weeks. April 6. Yan. Ayan, malilintog na ang katawan. Yes. Wow. Ayan. Ganda, diba? Kulang tayo na sa 2 weeks. Oo. Tapos, kasi medyo nagkaroon ng problema yung third video natin. Oo. So, nagkaroon lang, oo. Yan yung, yan yung picture ng third video natin. Yan yung As April. of April 22. So, makikita mo talaga, ang laki na. Oo. Sabi niya, still on trial pa rin ako. Ipinost niya to sa Facebook ng Pig Academy. Academy. Oo. Kayo Pero, po musga sabi oo, niya. ganito ha. So, maano nyo kung ilan yung naging ADG niya. So, kinumpute niya 666 grams per day per head. So, sa standard natin, malaki yun. Usually kasi mga standard natin, mga 450 to 500 lang eh. Oh, baka hindi mo naintindihan ng ating mga viewers pag sinabing ADG, yung ibinibigat niya araw-araw. Opo. So, Yan ilan yun. nga po? 600 666 Gram. grams. Pero Kasi yung mahigit oo, natin. pero yung pinost ni Sir 600 lang yung nakalagay. Oo. Pero kinompute natin as Sinakto na natin. eksakto natin. Yan. So, ipakita natin yung madam, yung kwentahan. Yes. Ito po yung naging computation ni Sir mismo. Pinost niya pa po yan doon sa Facebook ng Pig Academy. Thank you, Pig Academy. Yes. Thank you so much. Opo, yan. So, yung una, nakikita nyo dyan, yung 30 heads na ang alaga niya, 30 yung piglets. piglets, hagpre, 30 bags yung kanyang na-consume. At 1,250, 25 kilos yan. So, meron siyang cost na 37,500. Okay. Nag-ship siya ng starter, 4 bags yung kanyang nagamit. Presyo po yun ng 1,450 by 1 bag. Total po nun is 5,800. So, total po na ng cost na nagastos niya is 43,300. So, yung nag-start na siya nung may 1:5 yung WHBF, nakagamit lang siya ng 4 na bag na WHBF at 2,500 per bag. So, 10,000 yan. Tapos, yung hagpre niya, 12 bags lang. Okay. At 1,250, total na is 15,000. Tapos, naka-ship na siya ng starter, 4 bags lang, at 1,450. Total po na is 5,800. Okay. Ayan. So, tapos, tinotal niya na rin yung kung magkano yung cost niya ng NBM, 800 pesos, at be 600 pesos. Total po nan is 32,200. So, i-minus niya yung 43,300 to 32,200.
nagkaroon siya ng savings na 11,200. Pero, Wow. kinompute po natin niya, 1,100 lang. Oo, kung ano natin. 11,100. Oo, so, siguro nagkamali lang si sir ng ano. Ayan po, so, ano yan, 2.5 months, yan na yung kanya naging savings. Meron pa ba next na? Yes, wala na po yan. Yan, sabi niya, not bad, less mo kuryente at sa nag-aalaga pa. Oo. Ano? Oo, 'di ba? Ang laking savings so sa Talaga? 1.5 month meron tayong kaya yun tayo na kakaroon kaya tayo ng savings na ganun kung Hindi. sa panahon na Sa ngayon ngayon. kasi yung mga gumagamit ng commercial feeds, talagang iyak na. Oo. Oo, kasi maswerte daw kung kumikita sila ng 500 pesos. Biro mo, 4 na buwan, 5 buwan mo, alagaan nyo lang, kikitain mo, din nagtinda ka na lang sana ng banana Q. Oo. Oo, 'di ba? Oo. Sa totoo lang. Pero Ayun sa naman, standard totoo. dito, kino-compute ko kasi yung 30 heads doon sa before na sinasabi ni sir, tipid pa nga siya nito eh. Oo. Kasi most, kung talagang papakainin mo yan, nasa 46,000. Yung standard. Oo. Oo. Oo, di ba? Ang kagandahan nun, tumaba, di ba, bumilis. Kasi kung hindi siya nag-ship, sa ganong takbo ng pag-aalaga niya, mukhang hindi aabutin yung ganong kalaki kagad. Oo. Sa ganong short period of time. Oo. Pero hindi naman sa pabilisan yan. Ika nga, sabihin, ang point natin dito is dapat lumalaki siya pero malusog siya. Oo. At saka hindi yung ang pagkain. Oo, at saka hindi naman 100% na totally talaga walang giging problema. Oo. Meron naman siya naging problema yung isang baboy niya nagtae, nagkaroon ng sakit, binaccinate niya. So after 1 day naka-recover. So ang kagandahan lang dito, madali maka-recover yung mga hayop natin using this technology and yung 1:5. Oo. Hindi ka makakamenos kung hindi ka gagamit. Oo. Kaya po, narito po yung isa pa sa bahagi ng pinost ni Sir sa Facebook account ng Pig Academy. Atin pong tunghayan. Ayan. Basahin natin para po doon sa hindi makakaintindi masyado ng Yes. malabo, ano? Ayan, sabi ni Christian John Bacarizas, ilang months nasa walay at ilang kilo na kaya sila. Lalaki nila, hehe. And Ayan. then, Yan, sagot ni Sir Sherwin, Christian John Bacarizas, 33 days walay. Nagpakilo ako yesterday, Wednesday, 30 kilos. This coming Saturday, tignan ko ulit. So, latest siya, Wednesday. Oo. Then, Yan, Sabi ni Sir Christian John, hehehe, sige po sir, makiki-update ako sa iyo. Salamat. ayun. So, ito na po ang message ni Sir Sherwin sa Opo. ating lahat. Yan. ayan, maging matyaga at mag-aral. Learn how to understand also the behavior ng mga alaga. At huwag matakot mag-try ng mga bagong technology like WHPF, ATOV, and NPM. Based on my experience, ilang beses na din ako nagpatuner. Iba yung sigla ng baboy pag ginamit ko itong technology na ito. Ayan. Ayan, oo. So, maraming salamat sa iyo, Sir Sherwin. Ito ang Yes. kanyang mukha. Yan, thank you po. He is the one! Iyan po. Educating, sharing, and inspiring others mismo. Yes. Mabuhay ka, sir! Yes. Maraming salamat po kay Sir. Kasi hindi siya naging madamot sa pag-share ng kung ano yung naging experience niya. Hindi lang yung paggamit ng technology eh. Kasi nakita yung siguro naman na narinig natin kung paano niya sabihin, kung ano yung mga naging advice niya sa mga bagong mag-aalaga at doon sa mga nag-aalaga. Surprising, naging open siya. Yes. Oo. Considering na wala siyang experience, pero pumasok siya rito, nadapa siya, bumangon siya, at naging bukas ang kaisipan sa mga bagong teknolohiya on how to improve yung kanyang ginawang pagkakidance para sa pamilya niya. At dahil po sa inyong pusong mapagpaubaya at ikang bigay sa ating mga kababayan, nag-share ng iyong inspirasyon, ang Team Atobi po ay nagbibigay po sa inyo ng isang pasasalamat. Yes. Isang bagay na pasasalamat po na ipapadala po sa inyo free of charge. Yes, opo. So, intayin na lang ni Sir kung ano po. Pero,
ano yan, mga bukas po. Ay, hindi ba? Tingnan po natin. I-update namin kayo, sir, kung basta yung pasasalamat po ng Team A2B doon sa pag-share nyo po ng experience, so pagbibigay ng motivation, Inspiration. yan, lahat na po ng Shone. Maraming salamat. Oo, doon sa page actually na kung saan niya ipinost Oo. na ibang account po yon ay matyaga siyang sumasagot sa mga inquiries ng mga kababayan natin. Yes, at saka si Sir ha, hindi po to mga talagang nag-ano ng product natin. Hindi. Ito, user lang po siya. So, baka sabihin nung iba, may ano yan. Hindi Hindi. po. In Actually, fairness naman po kay Sir. Opo. Hindi niya nga alam na Oo. makatatanggap po siya ng isang bagay na pasasalamat Yes. po mula sa kumpanya ng A2B. At saka makikita mo doon kung doon sa mga members po ng ating mga Facebook, makikita nyo po yung mga conversation doon. Ang dami nag-react, ang dami nakisingit, ang dami ding nagbigay ng ganto-ganto, yung mga nag-experience na gumamit, user na rin ng ating technology. Oo, nakita mo doon sa video po talaga hinahalo niya yung Oo. pagkain. Tapos binibidyo yung mga baboy sa Oo. paligid. Talagang nakaabang lahat Oo. sila, no? Lahat nandun sa gilid. Oh, hindi lang natin napakita kanina kasi medyo may nasira yung video. Pero siguro kung check nyo ho ulit, Pwede yun, puntahan. makikita nyo. Oo, puntahan na lang nyo, nila. Makikita nyo pa. Oh, hanapin nila si Sir. Saka yung computation, andun din. Oo. Ano nyo po, hanapin nyo. Sa Facebook, pwede naman sila open naman siya Yes, Sino yata oo. nakapost din sa kanyang page. Napaka-accommodating ni Sir. Oo. Thank So, you po, Sir Shirley. actually, hindi po alam namin ng Team A2B na nag-post siya doon. Oo, yes, hindi po natin alam yan. Siguro out of dahil nasiyahan siya sa resulta, na-satisfy siya. So parang Mary. yun na rin yung way of expressing niya ng Yes. Oo, nag-PM kasi siya sa atin nung isang araw. So, tapos, nagte-text kami. Tapos, so, nakita ko yung conversation doon. Tapos, humingi tayo ng information na kung pwede natin i-share po dito sa Farmer's Talk. So, hindi naman siya naging madamo. So, Yes. pinag-unlakan tayo niya, ni Sir. Kaya po ang A2B company hindi rin magiging madamot po sa pagkakaloob. Yes. Maraming Kagandahan salamat. loob din sa inyo dahil mabuti ang inyong loob. Yes. Salamat po. Salamat. Mamaya po kung papala rin tayo, meron tayong live na mga kasama. Kung Okay. hahabol po sa biyahe kasi ito'y galing pa ng Mindanao. Oh, okay. So, keep on sharing your inspiration to others. That's the only thing we can do para po makapagbigay tayo ng tulong sa kapwa natin in a small way. Okay. Okay po. Ang oras na po natin ngayon ay, time check tayo mga kaibigan, hatid sa inyo ng 8:55. Team A2B. Yes, ito na yun. Ito na yung hinihintay ng mga... Relax lang. Na-check na ba tayo sa labas, Sir Daryl? Pay tayo ng konti. Medyo yung mga noise. Okay, narito na po tayo sa ating kontrayon. Yeah. Oo, parang kontrapelo po ito na Yes, oo. ating topic today. Pero medyo lumayo tayo doon sa ating pinaka-topic. Good morning. Mhm. Ano daw po? Okay. Yes, oo, yan. Medyo mga chismosa tayo ng konti. Morning, Ma'am Lou. Chika o yun. Ito ang topic natin, mga kaibigan. Ayan, ang issue natin is, kailangan pa ba ang probiotics sa pag-aalaga ng baboy? Hindi na kailangan. Nako, kailangan niya sa ngayon. Hindi na kailangan. Sa ngayong panahon nito, nangangailangan po tayo na. Hindi na. Mga kaibigan, ang pag-usapan natin today, pwede kayo mag-share na inyong opinion. Yes. Hindi po tayo mag-aaway dito, kundi magbibigay lang ng mga dagdag info. Mamaya, may mga pasapasa na kami. Kamanhin niyo po. Konti-konti lang. Ang pag-uusapan natin ay probiotics. Yes. At sa ibang bansa, kung medyo sabihin na natin yung formal na katawagan, ang probiotics po ay known as direct fed microbials. Okay, so direct fed microbials or DFM. Yan ay kung tawagin po sa ibang bansa, international na language siya. Pag sinabing gano'n. Pero sa ating Pilipinas, ay nako, ang tawag lang natin yan isa lang, probiotics. Yes, or live microorganism. Yes. So, itong pagtatalunan namin ngayon, kami po ay nakabunot sa kontra.
Yes. Sila po ay Pro. Tayo. Pro kami, pro. So dahil Pro sila po ang probiotic. panalo, sila ang mauna. Ang ating rules po rito para sa mga bagong viewers, tig 2 rounds. 2 rounds lang to give the points, and then pagtaas nun, yung ikatlong round ay conclusion na po para sa lahat. Yes. So, makisali sila kung meron silang ginagamit na probiotics. Re-announce, ngayon na po ba yung meron tayo announcement? Mamaya. Okay. Okay. So we will start. Timer po tayo ngayon. Ay, sige, mauna na 2 kayo. minutes. Last na ako. Okay. Ang dali lang po. And then, Okay, timer starts now. Okay. Sa probiotics kasi, yung advantages muna natin discuss natin. Yung healthy levels of good bacteria defense against pathogenic bacteria. Ito normally nangyayari sa digestion, sa gastrointestinal tract ng ating alaga. Regardless kung kambing, baboy, manok man yan. Okay? Next, it helps utilize vitamins. Manage of toxins, destruction of harmful bacteria, effective digestion of fiber. Importante yan kasi yung iba pakain na ng pakain. It helps increase the absorption of nutrients sa mga feed inputs natin sa alaga. Stabilize the pH level, yung acidity ng ating alaga para hindi nangangasim. Next, mas pag healthy ang ating alaga, nagiging antibiotic-free unit ng mga binibenta natin. Next, yung prevention of foodborne diseases kasi iba nakukuha sa pagkain. And next, yung animal performance, digestion, immune system, yan ang mga benefits ng probiotic. Iyon. Sige, kuli na ako. Tatapos. Ayan. Ayan, pro kami sa probiotics kasi unang-una, from the probiotics term itself, approved siya ng FAO or yung Food and Agriculture Organization at ng World Health Organization na widely accepted ng international level. So, ang definition nila is live microorganisms which when administered in adequate amounts confer a health benefit on the host. Specifically, dun sa pag-i-improve ng microbial balance ng gut ng ating ng baboy. So, marami na ring mga studies na nagpapakita na maraming benefits tayo makukuha sa pagbibigay ng probiotics sa ating alaga. It can significantly improve the daily weight gain and feed conversion ratio ng ating mga alagang baboy. Right? Yes, yun. Well, ano na. So, sa akin naman, nasabi naman nila lahat na yung mga benefits nito. Yung sa akin, mas makakatipid tayo kung magkakaroon tayo ng probiotics. Hindi lang tayo bibili kasi may mga marami sa merkado na instant na ilalagay mo na lang doon sa kanilang feeds o ilalagay mo doon sa kanilang tubig. Pero pwede rin tayo maggawa ng sarili nating probiotics. Okay. Oo. At least, okay. Ready? Siset natin ang time. Dali lang po. Start. Start. Sa akin po, hindi kami pabor dyan, syempre. Hindi na kailangan. Kasi, hindi na kailangan. Kasi, unang-una, dagdag gastos. Sa mahal ng tips ngayon, dagdag gastos pa. Tsaka, ang katawan kasi, ang biological structure kasi ng baboy, meron silang, parang natural, basta yun, no? Basta natural silang kapasidad. Natural beneficial bacteria. Ayan. So, sa mga pinapakain mo, nakukuha na rin nila parang proper management lang, proper diet, nabibigay mo na yung mga, makukuha na nila yung benefits na naibibigay ng probiotics. Sa akin, hindi na kailangan ng probiotics dahil sa ngayon, hindi pa rin inirekomenda ang paggamit ng probiotic ng ilang academ. Dahil sa tingin nila, kung ito ipapagamit ng gusto, wala namang technical na know-how lahat na nag-aalaga ng baboy. Kung gaano ang limitasyon na pwede nilang gawin sa paggamit ng probiotics. Kasi ang probiotics, kapag lumabis ang bakteriyang napapasok sa katawan ng hayop, kapag mas marami, hindi nakukontrol, mawawala ng balanse ang microfloral na dapat balansyado ang gut system ng hayop. So, ang nangyayari tuloy, kadalasan, hindi napapansin ng nag-aalaga na kapag gumamit ng probiotics ay nagtatae ang alagang hayop. Correct. At sa paggamit ng probiotics, na kung saan nagkakaroon ng mortality. So, para mas safe, hindi na kailangan gumamit ng probiotics. Kapag gumamit sila, maraming resulta ng pagtatae at saka mortality. So, lumagay tayo dun sa sigurado. Total, kung kailangan talaga nila ng dagdag, tuwing bubuka naman ang bibig ng hayop, may pumapasok na bakterya. At least hindi ganun katindi at hindi katulad na araw-araw na isinisama na ibinibigay sa kanila. Maaaring hindi na balansyado dahil lumalabis na. Tandaan ang rules ng bakterya. Kailangan din ay mas mataas ang good bacteria kaysa sa bad bacteria. Yun ang dahil so mas safe, hindi na gumamit ng probiotics. Kasi ano ba ang purpose nila sa paggamit ng probiotics? Ang iniisip nila para daw makadagdag sa absorption ng nutrients. Yes.
Init. Yes. Oh, yes. Next, ang muna sa amin, si Mayora. Ako na kasi naubos oras nila eh. Oo. Okay, ako naman. Yes, kontrahin ko yung sinabi mo, hindi dagdag gastos ang probiotics. Actually, dito sa Pilipinas, ano na yan, marami ng sa merkado ang nabibili ng probiotics. Hindi lang yon, tayo mismo pwede tayong gumawa ng probiotics. Kung ang sasabihin mo, pagdating ng mga biik, kukuha tayo dun sa natural na pag-aalaga lang natin. Sa panahon natin, init, lamig, yung management. Kung maganda yung management mo, Pap, ay nagkatatae. Sigurado, hindi 100% yung nag-aalaga ngayon, hindi nakakaranas sa pagtatae. Bakit? Kasi marami pa rin bakterya. Kahit ultimo nga yung sanggol wala nga laman ng ng mga bakterya. Pero pagdating na lumalaki yan, mas marami sila nalalanghap na bakterya. Hindi lang doon sa mga solid, pati sa hangin nakakakuha sila ng bakterya. Bakit? Dahil iba na ang panahon ngayon. So sa paggamit ng ating probiotics, nai-enhance o nai-improve yung GIT o sinasabi natin gastrointestinal tract na kailangan ng hayop. Kasi yung mga 70 to 80% yung pagpuproduce ng antibiotics, antibodies ng hayop o pati yung tao, doon nakukuha sa GIT. So, para maging maganda ang pagpuproduce ng antibodies, kailangan maging health yung iyong GIT. Paano mo makukuha yung health na yon? Dahil para doon natin nakukuha doon sa mga good bacteria. Hindi lang naman natin doon makukuha yung feeds Doon natin makukuha yung good bacteria. Kasi nga minsan nagiging dahilan pa yung feeds, nagkakaroon ng bacteria yung mga alaga natin. Nagkakakos ng mortality, sobrang pagtatae, doon sa mga inahin nagkakaroon din kasi nga nasa paligid lang yung bacteria. Ito yung sagot doon sa atin na pagtuloy na pagtaas ng ating feeds, presyo ng feeds. Lolo. Tatapusin mo na Ayan. ito. Paano kung lumabis naman? Teka, dali lang. Wala pa sa Wala ka. set. Okay. Paano kung lumabis naman? Kulang na kulang. Madali na yon. Ngumanganga naman sila at nahihimod din nila dun sa mga sahig. So, palagay namin mas safe ang nag-aalaga at inaalagaan kung hindi nagagamitan ng probiotics. Okay, sige po. Paano hindi naging extra gastos yan? Bibili ka pa rin ng materials na gagawin mo sa paggawa ng probiotics. Tsaka, may natural way na makakapag-produce ng alaga nating hayop ng antibodies. So, hindi mo na kailangan ng probiotics kasi magagawa naman natural, hindi mo na kailangan bumili ng materyales. Okay, tama yun. Sa ngayon, sa mga research at ang pinaka-latest na nakuha namin ay 2016. Isang grupo ng mga expert nutritionist sa iba't ibang bansa. Actually, meron silang kanya-kanya representative kasama China, Norway, Denmark, everything. Yung mga nag-aalaga ng baboy. Natuklasan nila na hindi na pala kakailanganin ng probiotics kasi ang mismong host genetics ng isang baboy ay nagpo-produce ng sarili niyang kakailanganing bakterya. Bukod pa sa sinabi ni Ma'am Cheryl na everywhere there is bacteria. Sa sahig, sa hangin, makukuha mo yan. Ngayon, ang host genetics na sinasabi sa several studies, inireport niya na ang gut microbial composition ng baboy ang siya nakakapag-shape ng kanya-kanyang bakterya. Alam niyo, pag tayo gumamit ng probiotics, sa aming paniniwala, maaari tayong magkamali kasi ang mga nabibili sa market, hindi nyo alam ang laman. Ang sa pag-aaral po ng maraming academe at nutritionist sa buong mundo, lumilitaw na bawat lahi pala ng hayop, meron sila natuklasan, di ko na masasabi dito dahil maikli ang oras. Kunyari lang po ito, durok at landrace, merong mga bakterya na para lang sa kanila. Yung isa landrace at ganito, iba. So may iba-ibang pangailangan ng bakterya sa loob ng katawan, bawat breed. At doon tayo maaari magkamali pag bumili lang tayo ng probiotics na hindi natin alam, di naman tayo mga microbiologists. Umiinit. Dalawang round na po yun. Ang ganda na po. Susunod na tayo. Pag meron po kayong comments and suggestion, may sites po kayo na pinapanigan, mag-comments lang po kayo dyan sa aming comment section. Dami kong Huwag kayo comments. mag-alala, magkabati pa rin kami. Sabay-sabay pa rin po ang kakain mamaya. Kumbaga pinapakita lang natin yung mga reason na
gumamit kayo nito at pag wala, so... Kayo mag-iisip. Yes, kayo mag-iisip. Pero yung conclusion natin, pwede naman na combination. So, yun nga yung sinasabi mo na talaga may kanya-kanyang bacteria na dapat, ito lang ang dapat na probiotics para sa mga piglet, ito lang yung dapat na gagamitin mo sa lactating. Kasi yung iba, ang sinasabi natin, marami na nga nag-i-introduce nito, lalo na dito sa Pilipinas, homemade pa nga Pero kung tayo ay meron tayo mga seminars, yung talagang eksperto tayo sa paggamit, wala lang kung problema yan. Makakatulong pa nga yung technology sa paggagamit yun ng probiotics. Ang masasabi namin dahil sa hindi naman namin kayo mababantayan, hindi naman kayo mapipigilan. Ang iwasan lang sana, una panawagan namin sa mga gumagawa ng probiotics. Hindi ko tayo magkagalit. Magagamit yung actually ang Atobi sa probiotics. Ha? Malinaw po yan. Magagamit yung Atobi sa probiotics, pero ang Atobi hindi probiotics. Yes. Ngayon po, ang paalala lang sana namin, sana po maging maingat yung mga gumagawa ng probiotics sa pagsasalita o paliwanag. Kasi ang nangyari sa ating bansa, dito lang naman sa Pilipinas yan nangyari, ginagawa yung pang-generic na solution sa lahat ng problema sa pag-aalaga. Wag po, masasagasaan natin ang mga vet. Alam po nila yan na hindi kumbaga isang klase lang para sa lahat. Hindi ho. Meron pong purpose ba tayo gumagamit ng bacteria? Always to balance the microflora sa bituka. Pero, hindi lahat na nabibili yung probiotics ay alam nyo kung anong laman. Ngayon, kung gagawa kayo na walang technology, hindi nyo rin alam kung ano nakolekta nyo. Maaaring malagay sa panganib ang inyong alaga o maaaring makatulong. Hindi nyo rin alam kasi hindi nga tayo pare-pareho nagpa-lab test. So, importante yung matukoy ninyo yung bacteria na sa probiotics na ginagamit nyo bago nyo gamitin. Pangalawa, kung gagamit ho kayo ng technology sa inyong ginagawang probiotics, ang may tutulong lang naman ito is masisiguro na walang contamination. And at least, may kasama pong Atobian o technology sa bituka ng hayop na magbabantay lagi sa anumang pwedeng masamang mangyari. Yes, magbabalance ng lahat. Yes, so sana kung gagamit po kayo, mapili nyo yung strain, mag-ingat po kayo, and consult yung mga expert. Yes, so kung gagamit po kayong probiotics or hindi, kailangan mo proper knowledge. Yes, Kailangan mag-research, magbasa. Nakita nyo sa isang post na, ay, maganda pala ang probiotics, yan ito rin gagamitin ko, ang ito ginamit niya. Hindi po kasi applicable sa lahat Yes. May proper timing po dyan, may proper na procedure. Kailangan po alam nyo kung anong gagawin nyo. Okay. Any other? Okay po. Just in case magtanong sila kung ano yung pinaka-simple form ng probiotic o kind ng bacteria, yung lactobacilli o lactobacillus. So, kung pag-aaralan nyo po, ito yung, kahit tayo mga tao, binibili natin sa merkado ito, yung iniinom ng mga Yakult, mga nasa yogurt. Oo, yung Yakult. Yes. Yakult. Wala po kami endorsement. Kasi, yun naman yan yung standard o yung karaniwan na binibili. Isang Yakult sa isang araw. Walang endorsement. Wala po yan wala po yan. Yun lang iniinom mo. Kumbaga, sinasabi mo lang kung ano yung oo. Kaya tingnan nyo naman, makikita naman sa oo. Di ba? Ayun. Meron pa ibang, di ba, lactobacilli? Meron, hindi lang yung isa pa. Remember, sa ngayon po sa mga research and studies, 7.7 million ang bacteria na assorted yan. Yes, Varieties, strain, sabi nga, sa loob ng bituka ng hayop. And gaya ng sinabi ni Sir Dave, totoo yun, isa sa common bacteria na natatagpuan sa bituka ng baboy pinag-usapan natin dito ay lactobacillus. Meron pang iba, no? Pero kailangan po nating pag-aralang mabuti bago kayo gumamit. Kaya kung gusto niyang gamitin ang technology sa paggawa po ng probiotics, simple lang yan. Puntahan niyo yung aming Facebook account at nandun po ang formula at saka sa website kung paano nyo ihalo ang technology sa paggawa nyo ng probiotics just to make sure na hindi kayo makakagamit ng bad bacteria sa bituka ng baboy. At saka ma-inform din sila yung probiotics, hindi lang pang internal. Ginagamit din to pang external mo. I-spray mo sa mga paligid ng kulungan mo. So, nakakatulong naman din siya.
Pero hindi siya yung yung medicine para sa lahat. Yes, oo. Yun. All-in-one, gano'n. Yes. parang- Hindi siya antibiotic actually. Ang probiotic ay hindi po antibiotic. Oo. Bakit nga ba nila natutunang gamitin to or ini-introduce gamitin? Ito ho yung tama, no? Kaya ho kayo gagamit ang probiotics ay kapag pinayuhan kayo ng inyong vet na magdagdag po kayo ng good bacteria at natukoy ng vet na yung binili nyo na probiotics ay yun ang tamang bacteria or strain ng bacteria na para sa hayop. Yes. Ngayon, kung gagamit kayo ng mga pang-disinfect, sa aming pananaw naman, personal pong pananaw, ay meron kayo magagamit ng mga nabibili lang na yung sinabi nga ng Sir WBA, panlinis ang kulungan. Yes. Mga simpleng Disinfectant. Sunrox ba rin? Oo, yun, pwede. Yung gano'n. Pwede naman. Panlinis. Panlinis na Chlorine. Oo. Para ma-disinfect. Pero still, yung diet ang pinaka bottom line Yes. dito. Yung nutrition. Hayaan namin magpayo po sa inyo ang ating animal nutritionist pagdating sa nutrition para manatiling balanse ang microbiome. So, ang sinasabi lang ng probiotics para maintindihan natin, para magkaroon ng good bacteria at mapaganda yung GIT na tinatawag. Pag kasi maganda yung gastrointestinal tract ng isang alaga natin, ay mas madali niya ma-absorb, ma-utilize yung mga nutrient kung ano man yung pagkain na binibigay natin. As dito, makakatulong yung ating technology. Kahit wala tayong probiotics na ginagamit, kasi ang tinatarget kasi ng technology is yung cells. So, lahat ng organs, lahat ng mga tissue ng nabubuhay sa ibabaw ng mundo ay may cells. So, yun ang naman ang nagiging mode of action ng ating ating technology. Mapaganda lahat ng sistema, ma-regulate at maging normalize yung regulation, metabolic processes, immune functional ng mga hayop. So, kung maganda po lahat yan, walang magiging problema. Kung meron mang magiging problema, napaka-minimal lang at saka madaling makarecover yung ating hayop. And good news po, yung isa nating kababayan na makaya na traffic sa barko no? Pero nakausap po natin siya kahapon. Alam niyo kung anong good news niya? Siya ay gumagamit ng A2B at saka ng WHB. 1:5 budget feeds. Ang naging mga balita na binigay niya sa atin ay unang-una, nang nai-frozen ang baboy ay matagal tapos nung hiniwa na niya na ito nawala na yung sariwa pa rin siya. Wow. Walang baho. Di ba Yes. normally mabaho? Oo. Ayun, walang baho. Kaya din po nagkakaroon ng amoy kapag frozen, ito tapos frozen ulit. tapos May ito bacteria ulit. na kasi yun kaya bumaho. So, gulat na gulat sila. Ba't kaya ganito? Yung tagal-tagal, so hanga sila. Pangalawa, hindi na nakaabot sa slaughterhouse. Dahil pinag-agawan na ng mga kakilala nila. Wow. Dahil iba ang gasa. Yes, oo. So, magaling. At pangatlo, hangang-hanga yung nasa katayan. Sa lahat daw, yun ang sabi nga niya, sa lahat daw po ng kinatay nila, yun lang ang pinakamalinis sa lahat. Walang mga parasites or pasintabi po sa nagluluto at kumakain, walang mga bulatis sa bituka. Yes, oo. Kadalasan meron doon. Oo. Tsaka sa mga laman loob. So, wala. Malinis din yung baga. Di ba karaniwan natin nabibili baga sa palengke, may mga patsi. Ay, hindi ako nakakain ng baga eh. Oo. Kasi ako ba, nag-slaughter din po kami. May mga lesion. May mga, Yun yun. kumbaga po yung baga, isang buo, meron kulang dito. Oo. Yes, oo ba? Totoo po yan. Kasi ako personally, nagkakatay po ako ng base. Ang sakit pa naman nandiyan sa mga laman loob. Oo. Oo. So, kain na tayo ng laman loob. Tingnan natin, sir. So, ito po Kung mami. bakit dumating na si... excuse me lang po mga kaibigan, live po kami ngayon no? So, inantabayan na natin. So, yun ang sinabi nga po niya na maganda balita. Bukod pa sa napansin niya, tulog daw ng tulog yung hayop. So, Oo. So, ibig lang baka napupuyat sa gabi. Nagpapalaki sila. Napupuyat sa gabi at Ayun. joke. So, nagpapalaki and then,
kahapon nagpaturo din sila tungkol sa lalo pang paggamit sa mga inahin. Ibig sabihin ng pagtulog ng baboy, ibig sabihin, busog na sila. Di ba tayo tao, pag nabubusog tayo, inaantok tayo, ganun ang nagiging reaction ng Hindi dahil sa matamlay sila, kaya sila nakahiga. Kumbaga, kain tulog nga ang baboy, di ba? Pakainin mo, tutulog para mas madali silang lumaki. Tapos napansin pa niya na dahil 33 pesos na raw ang feeds. Oh, Sa mahal. inahin. Grabe, no? Eh, sabi ko, ilang kilo mo pinapakain niyo? Sabi raw ang technician is 2 kilo. Oo. Eh, mga 1 month na yata, napa-AI. 2 kilo. Sa iyong palagay, hindi na 2 kilo yan? 2.5? 1 month, dapat medyo konti-konti ni 2.5. Oo. Mga ganon. Ini-increase. Ngayon, ang aray is mahal. Mahal ang feeds. Kaya sabi niya, nag-experiment kami. Ito, commercial feeds, plain, Ato B. Pero mas maganda itong 1:5 Ato B, may NBM. So, yun ang gagamitin nila. Nakakameno sila. Yes. Kahit sa Mindanao sila. Okay. Yun. Thank you so much po. Thank Hindi po you. namin na-reveal muna ang pangalan na dahil sa wala pa tayong permission na i-reveal ang pangalan. Ayan. Kasi ito po isa ring good news. May po, nag-react. sabi, Ito na. Comment naman po ng isa nating viewer, si Christopherson Lambakin. Ma'am, meron po akong nakilala sa Pig Academy. Pig Academy din. 1:5 NBM saka Atovi lang gamit niya, walang commercial feeds. Tapos 3 months lang daw, na-dispose na daw niya kaagad 80 to 90 kilos daw average. Kahit mababa daw, Live weight. Kita pa din daw siya. Tapos daw, Hindi pa nagkakasakit. hindi pa daw nagkakasakit, kaya bawas gastos sa gamot. Yun naman. So, hindi na po nanggagaling yan sa ating, yung mga user na po, ang mismo nagsasalita ko ano yung Sariling nagagawa ng experiment na nila, walang commercial Oo, feeds. Walang commercial Sir feeds. Christopher Son, thank you. Salamat po. Thank you. Kasi siya nakakita ng post and shinare niya. Mhm. Di mo walang commercial feeds. No. First time yun na. Ay, meron din si sana meron. Oh. May tanong. And then, another? Si Marlene? Si Marlene. May tanong siya. Sige po. Good morning, Team Atobi. Tanong lang po, pero hindi ito ang topic. Tanong ko lang po, pag nag-Atobi ang saw, pwede na bang hindi Paro sure. Paro sure kasi nung nanganak yung saw ko, 7 patay. Na lumabas, 3 lang ang buhay. Disappointed po ako. Sana po masagot. Salamat. Okay. Sa amin po, nasa sa inyong pagpapasya sa paggamit at hindi paggamit ng isang brand o ano mang gagamitin nyo. Hindi po namin saklaw yun. No? Para maging fair din tayo sa ibang company. Kasi maaaring maganda naman yung product nila. Meron lang naging problema na hindi nyo na-trace. Yes. So, kayo na po. Saka hindi lang naman yan po isang factor ang nagiging sanhi po na kasi marami na po tayo naging topic tungkol dun sa mga inahin natin kung bakit nagkakaroon ng ganan. So, pakicheck na lang din po yung pagkain na binibigay, yung feeding program, and then yung management, saka yung environment. Mismo din yung condition ng ating baboy. Kung siya ba, masyado malaki, masyado payat, may factor po yan, ma'am. Opo. And then, basahin natin yung iba pang message. Yes. Shoutout din ako kay ECG, happy trip, tapos kay Jella, shoutout muna. Ayan. Good morning kay Ma'am Luz Pakpako. Morning po. Yes, Jonathan Reyes. Good morning. Nora, Marlon yun. Marlon pala yun. Baliktad eh. Good morning. Carlo Bakin, hi po kay Sue. Ganyana. Yes. Sue. Lindong Tabu, Jara, Bulao. Yes. Kay Ma'am Jude Surmeneta, good morning. Yes, Miguel Macaraig. Good morning, Team Atobi. Salamat sa information. Thank you. Thank you rin po. Darren Red, good morning. Saka Efren Cruz, good morning po. Yes. Mark Bendal. Good morning. Yes. Morning po kay napakapoging Aldrich Alvarez. Ayan. Good morning kay Sir Live Berto Benjamin. Team Atobi, Boss Dave. Update ko lang po ang order ko this week, sir. Malakas na po sila kumain. 50-50 po ang pakain ko. 4 kilos WHPF at 4 kilos commercial feed. Yes. Alaga mo dyan, pwede na po. Yes, kay Limcha Loradeso. Yan. Good morning po. Peter Malata, good morning po sa inyo. Alex Pino, good morning.
morning. So, ito po, good morning po kay Christopher. Yes, good morning. Thank you, sir. Ayan, okay na rin kay Ma'am Marlene. And good morning kay Raquel Sabando Dagle. Cornelio Martinez, good morning. Good morning, sir. John Jacob Samuels, Good morning po kay Sir Shirley Mondon. Good morning. yes. Ayan, sabi ni Sir Christopher Son, ano name ni Sir Sherwin sa FB para ma-search namin? Yan, sir, balik na rin niyo yung Sherwin Escaran. Baliktad po yung name niya sa Facebook. Ayan po. I-focus po natin. Paano ba? Makikita mo. Yan. Ayan, sir. Mures na Roxin. Contact number po niya is 0966-459-8822. Ayun. Ayan. Oo. Maganda ho yan. Sigurado kayo dyan kasi yung date yan. May technology. Yes. Ayan. So, mga iba pang announcement. So, yung announce ulit natin yung ating free seminar ulit po sa May 25 na po yan. So, palista lang po sa... Yes, pwede kayo tumawag po sa 0917-540-8887, 0917-875-4262, or 0939-917-2858, o kaya tumawag po sa landline 842-3003. Ayan. Kung naman po kayo mga questions, pwede po kayo mag-message sa aming Facebook account. It's www.facebook.com/atovinanotech. Pwede po kayo mag-message doon or mag-comment sa aming mga videos. Automatically may sasagot po sa inyo. Meron po kaming allotted person para sa inyo. Ayun. So, kung gusto niyo pong manood ng aming mga past videos, pwede po kayo mag-subscribe sa aming YouTube account. It's www.youtube.com/atovinanotechnology. Tsaka po, huwag niyo pong kalimutan i-hit yung bell button at ang subscribe button para automatically notified kayo sa aming mga new videos. Huwag po kayo mag-like, free. Yan. So, update na rin natin kasi after 2 days, so, May na. So, after May, ano susunod? Yun. Sa June po, meron tayong exhibit na. Yan. Malapit na po yan. Sa June 26. yan, 26 to 28 sa Livestock. Yes, Livestock Philippines. Yes, i-announce na natin kasi after May June na. So, ang team Atobi po na andyan po. So, Sa World Food Trade. H as in high. Yes. H. 60. World Trade, di ba? Yes. World Trade Center po. Ayan. Okay. Okay, so, meron pa po yatang dumating na nagpapahabol. Yeah. Yes, si Ma'am Bibina Kahindi Apostol, nagkatay na ako ng baboy dahil fiesta po namin. Happy fiesta! Wow, happy fiesta, ma'am. Padala niyo na lang po kami dito, ma'am. Ayan, ang sabi niya. Since birth, hindi na purga, ato bilang gamit. Good news, malinit ang intestine, walang bulate. Yun. Talaga doon. Happy Fiesta. Happy fiesta po. Saan po ba yung lugar niyo, ma'am? Sa La Union si ma'am, alam ko. Isahan mo niyang mag-bankrupt yung taro. Oo. Doon ako nagkakamali ha, ma'am. Tama po ba? La Union? Oo. So, maraming salamat po. Sana kahit konti, nakatulong po ang Team Atobi. Yes. At makapagbigay tayo ng patuloy na inspirasyon sa ating kapwa-tao. Saka supportahan po talaga natin ang farmer natin. Oo, kasi alam niyo mga partners, ang mga product ngayon na dumarating ay hindi na tayo nakakasiguro. Yes. Kung ako, personal yung opinion to. So, sa inyo, ay bumili kayo ng katay na mula sa alaga ng ating kapwa Pilipinong nag-alaga. Sariwa. Yes. Oo, sariwa. Para alam nyo na hindi yan yung frozen na maaaring kung ano-ano mga chemical na nailagay. So, ingat po tayo. Yes. At saka yung issue ngayon na talagang imbis na pataas ang baboy, tapos pataas ang feeds. Oo. So, yung mga sinasabi natin, yung mga import na dumadating, kung ang ating ay ano natin yung sarili natin. So, yung mga ganan ay malalampasan natin pati. So, kumbaga, huwag tayong mawala ng pag-asa na wala tayong kinikita. Pero eto nga, ang Team Atobi po, para po magbigay ng advice, suggestion, free seminar po para sa inyo. Punta kayo dito sa pisina. Pag medyo malapit lang naman kayo, kaya nyo. Madali lang naman pupuntahan. Bolivar Street, Villa Carolina 1, Subdivision, Tunasan, Muntinlupa. Kahit one-on-one, free seminar po yan. Yes.
Yes. Basta po, business hour. And then, shout out tayo kay Sir Francisco. Sir, Hi, for sir. Yes, kay Sir Teddy de Guzman. Ayan, mga user natin yan. Ayan. Sino si Sir Francisco Pido? Francisco Epinido, Narciso. Ayan. Oo, yan. Dito na lang po tayo sa Mindanao. Opo. Dito na Avenue, ah. Yan. Hindi, namanggit na kanina sa news na sa Davao daw po is 80 ang live rate ng Grabe, 80. Kaya nga po Ang ibig lang sabihin nun, parang ayaw na nilang hakuin ng Pinoy product. Yun nga po yung sabi nga po ni Miss Ana kanina, para makatulong din tayo dun sa mga backyard farmers natin. So, tangkilikin po natin. Yes. Alam nyo, Hindi lang mga baboy, lahat. Lahat ng kung kami sa inyo sa Facebook, hanapin nyo yung mga alagang Pinoy. Mga baboy na inalagaan ng kapwa natin. Yun ang biling nyo. Saka nakakasiguradong tayong safe and healthy na yung kakainin natin. Compare nyo naman po yung frozen goods sa fresh. Sandeo, di ba? Siyempre ako. Yes, oo. Diba? Iba kasi kinakonsider, mas mahal kasi eh. Kaya lang, yung isipin din natin yung health natin. Diba? Safety. Hindi ko alam kung ano yung preservative sa nilagay dyan. Kasi kung may bagyang yan, matagal yan, di ba? Sobrang tagal. Yung environment na dadaanan, di ba? Yes. Makapagkontaminate sa lugar. Virus. So, buhayin po natin ang ating kapwa Pilipino na farmer. Yes. Huwag natin buhayin Ito yung napapanahon na parang lalo, nagkakaisa naman ng mga Pinoy pero dapat mas dagdagan pa natin. Okay po? Yung patriotic side ng mga Pilipino. Yes. So, mag-alaga po tayo ng ating sariling pagkain. Ano mga hayop ang inyong gustong alagay, magtanim tayo ng ating kakainin, nahalaan ng mga gulay, prutas, at iba pa. At mag-alaga ng isda. Di ba? Then, magkita-kita ulit tayo sa susunod, Martes. Sa Martes, yes. After ng 2 yan, more 30. Bueno, papaalam na po kami pansamantala. Yan, maraming salamat po. Always remember, Team Matavi will continue to educate. Share! And inspire others. Bye! Happy weekend! Ingat po! Noon ay mahirap mag-alaga, kumita, ubus pa ang oras sa paghapong pagbuha. Alagang hayop at Ano kaya yung mababa yung actual? 43, nakita mo. Oo. Preparation na dyan. Parang ng 46 pa eh. Tinan mo. Parang ng 46. Parang 46. Ang dami. Mas mataas. Naririnig na tayo. Ito, hindi namin See? maging makahurang, maingay at malangaw. Subong ang kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Kalokohan na yun. Itulog. Game. Nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Hindi. Sinigurado ko lang, ma'am. Sinigurado ka, pero... Dito, tanong doon, ako'y hilong taliyong na. Hindi. Pati internet, May mga ko, hindi lang kiligil, binibiro ko lang kayo. Yung narinig kayo, yung habang introduction natin, may mga nagsasalita na rin. Kwentuhan na yun. Ilan? Sabay-sabay. Hindi marunong umarte. What? Ano yung salt? Asin?
sariling atin at ato, Technology.